Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Daily Tribune. Tungkol ito sa Mary Grace Piatos. Makikilala na natin sino ang tunay na Mary Grace Piatos. Title: Sara ready to reveal Mary Grace Piatos if impeachment trial proceeds. Sara Duterte is prepared to reveal the identity of the controversial Mary Grace Piatos should the impeachment trial against her in the Senate of the Philippines proceed, according to her legal team. Attorney Michael Poa, spokesperson for the Vice President's defense team, said allegations against Duterte would be addressed only in the proper forum, adding that an impeachment trial would be the appropriate venue. Ito ang pahayag. Maybe it sounds rich, but we've always said it's in the appropriate forum. And this is probably the appropriate forum for impeachment if it really comes out. Sabi niya sa isang radio interview. Here in the impeachment, if this is the right venue, maybe we can reveal what it is. And we've been preparing for that as part of the defense team. The defense team also explained its decision not to publicly disclose details of the Vice President's confidential funds, citing concerns that doing so could endanger sensitive government operations. Powa said the option to reveal the details will be exercised only during the impeachment stage. Sabi niya, of course, we want to answer all of that so that we can prove that the accusations of corruptions against the Vice President are truly baseless. Mary Grace Piatos is the name and signature appeared on acknowledgement receipts related to Duterte's confidential funds from her offices, Office of the Vice President and DepEd, which she headed from 2022 to 2023. Other documents contained names resembling snack brands such as Nova, Oishi, Tempura, while some receipts bore only initials as signatures. Okay. Sa mga hindi nakasubok gumamit, nag-liquidate ng confidential funds, makinig kayo. Kay ako, although maliit lang yung aming hinahawakan na pundong ganyan, nakasubok kami. Nakasubok ako. Ang aking intelligence officer sa batalyon, sa brigade level, it is an standard practice for intelligence officers not to divulge. Hindi nila inilalagay yung tunay na pangalan. Pinapapirmahan pa rin yung mga tawag namin assets. Lalo na yung mga anong tawag namin doon, deep penetration agents. Yung talagang pumasok na, nandun na sa hanay ng mga rebelde. Pinapapirma pa rin. Kaya lang kung anong usapan nila sa intelligence officer na ilagay niyang pangalan, yun na yun. But hindi yun ang tunay. Kaya normal para sa intelligence operation ang maglagay ng Mary Grace Piatos. Kaya hindi ako kabado pagdating sa bagay na yan. Ito meron akong source, connection, yung intelligence officer ni BP, yung nag-handle sa confidential funds, nakahanda na mag-testify. Kailang doon lang sa impeachment trial. Matatandaan na niyo sa AFP parang may
may balita noon, may plano na magkaroon ng court martial. Iko-court martial nila yung mga intelligence officers ni BP Sara, yung nag-handle. But alam nyo, hindi natuloy. Oh, bakit hindi natuloy? Kasi mapapahiya sila pag itinuloy yung balibalita noon na ano ito? Balibalita na imbestigahan yung mga intelligence officer. Narinig ko lang yan. But I'm not sure kung totoo ba. Okay, so makakapanood na ba tayo ng bloodbath? I think so. Kasi yung sa Pangulo, wala na. Basura na, binasura na. Expected na yan na punuhay. May nagsampa ng 2 kaso. Kailang kapansin-pansin na ang Pangulo hindi pa lumalabas yung desisyon ng Committee on Justice. Nung tinanong ng mga reporter si Auntie Claire, sabi niya, wala pang nakandang defense team ang Pangulo. So, ano ibig sabihin nun? Ay, may script. Sa tingin ko, opinion ko, may script. Alam nila na mababasura. Kaya, no need to prepare for a defense team. Hindi katulad dito kay BP Sara. Naghanda talaga siya. Oh, more than 1 year na. Magwa 1 year pa pala dahil February 5 na ano. And I believe na handang-handa ang defense team. Sabi nga ni Senator Trillanes, kahit daw hindi makonvict si BP Sara dahil sa mga ebidensyang isisiwalat nila, tatatak daw sa utak ng mamamayan na magnanakaw si Sara. I don't think so. Kasi depende na yan sa presentation of evidence, rebuttal, cross-examination. Mas pabor kay BP Sara dahil mapapatunayan na puros aligasyon yung kanila at mas maraming maniniwalang tao kay BP Sara after itong impeachment trial. Sana matuloy na para yung bloodbath, 1 taon na naghihintay tayo ng bloodbath, ngayon pa matutuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan og yero. Salamat yun. Migila sa iyo. O karon mo na niyang atop sa natagaan na mo og yero sa iyang sin. Sugi pang sumpay lang. Sumpay-sumpay. Hanod tayo. Kay gatuluan naman. Oo. So, kung nagit karaan nagit kayo nga yero. O karon ate, pila na ni katuig ang imong balay nga inaani na ang itsura, gipansumpay lang ang yero. 30 anyos. 30 na ni katuig. Oo, so nga naman ate sa kadegayon na sa inyong atop nga buslot na gid kaayo wala mo nakapalit og sin. Wa man gyud. Igo-igo rang kita ni sa akong bana. Igo-igo ra gyud sa pangonsumo. Mga utang. So kuan gid kaayo. So pila na dahi iti imong edad? 52. 52 ka na. So naapa kay bana. Na si Oo. Edison Pantaw kan. Oo, ang Iya man pila ka bukang imong anak te? 7 pero nawalang isa. So naa ka estudyante pa karon. Wala na. Wala na ka estudyante. So tanan na nakapamilya imong anak. Oo. Ang kamangura na kaminyo na. So kamura karon din ni sa inyong balay. Wa mi kabuok 5. Pero tuwa sa Cotabato nagadto didto akong bata sa Cotabato. Oo. So karon te makapuli na gyud mo atop. Makapuli na gyud. Salamat gyud ako kay nga akong pasalamat nga tagaan kong pinaskuhan. Oo, kaya akong pasalamat karon nga Pasko kay gitagaan ko og sin nga makaatop na gyud ko. Di na gyud magtulo.
Taginoo og naghatag pud ani nga vlogger si General. Salamat kayo.